Mr. Ernesto Arellano, Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi, running for Senate. Senator po. Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi, Ernesto Arellano. Okay, maraming salamat po. Magandang hapon mga kapatid. Ako si Attorney Ernesto Arellano, isang advocate for social change. Kanina ay titanggap yung aking Certificate of Candidacy. Ito ay aking lalawkan dahil ako'y isang advocate for social change batay sa itinatakda ng saligang batas na dapat magkaroon ng makatwirang pagkapantay-pantay ng oportunidad, ng income at saka wealth sa lahat ng mamamayan ng bayang ito. Nakakalungkot dahil sa kabila ng probisyon ng saligang batas na ito, ang 1987 Constitution ay hindi pa makikita ng malinaw na mayroon ng makatwirang equitable distribution of opportunities of income and wealth. Dahil ako ay isang advocate ng pagbabago mula nung ako'y naging instructor sa Baguio Colleges Foundation na ngayon ay University of the Cordilleras sa Baguio. Naging bahagi ko na ang advokasya ng pagbabago at magkaroon pagkapantay-pantay ng mga mamamayan sa ating bansa. Ako ay kumakandidato sa ilalim ng partidong Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi. Katipunan. Sir, tapos na po yung 2 minutes. Kasagot na po kayo ng tanong sa media, no? Okay. Tanong. Gab Humilde, TV4, PTV4. Hello sir, magandang tanghali po. Sir, ano po yung mga panukalang batas na nais po ninyong isulong at saka ano pong nagtulak po sa inyo para po kayo ay tumakbo sa pagka-senador? Nagtulak sa akin ay yung kapansin-pansin na pagkakaiba sa living standard ng nakararami. Ang mga informal settlers
formal labor and informal labor. Bumubo ng 96% ng ating population ay walang makatwirang tahanan. Kaya sa kabila ng meron tayong Republic Act 7279, umaabot pa sa 96% ng ating population ang nasa Class D and E. Kaya ang unang batas na aking napag-isipan na imumungkahi sa Senado ay ang bawat Pilipino ay merong karapatan, economic right na mabigyan ng sapat na lote, pagtayuan ng kanilang bahay. And that should be a demandable right. Obligasyon ng Estado na bigyan ng mga informal settlers ng espasyo para pagtayuan ng kanilang mga bahay. Ito yung aking mungkahi, and this should be a demandable right. Ito yung unang batas na naisip kong i-sponsor. Dahil may 7279, meron kang DSOD, pero hindi pa rin napapansin ang anumang pagbabago. Sa Quezon City, punta ka sa Payatas, napakaraming walang tahanan. Kaya yan yung unang batas na aming naiisip sa ilalim sa pamumunong ng Katipunan na ipapanukala. Kapansin-pansin din na meron tayong nararamdaman na economic aggression na nangyayari sa ating Western Philippine Sea. At merong foreign aggression at kamanga-manga dahil samantalang merong aggression sa ating West Philippine Sea, meron din aggression sa ating mga industriya. Mining ay pinapasok tayo ng mga dayuhan. Kaya sa panahon ngayon ay kagaya ng panahon ng 1896 na kung saan lubog na ang kapangyarihan ng Espanya at ang kapangyarihan ng Estados Unidos ay papatakas. Sa ngayon, ang kapangyarihan ng Estados Unidos ay pababa, samantala ang kapangyarihan ng China na siya ngayon ang talagang naghaharas ng ating supply. Ang ating mga barko na nagbibigay ng supply sa BRP. Ang ating mga nagbibigay ng supply ay hinaharas ng foreign oppressor. Kaya magbibigay ang Katipunan ng isang framework para tingnan ang gaano kalalim ang invasion na nangyayari. Itong framework na ito ay magbibigay ng malinaw na framework ng mga Senado para malaman nila ang pambansang kalagayan. Saan tayo nagkukulang para i-control ang ating programang pangkabuhayan. Meron tayong aggression sa ating
karagatan, sa West Philippine Sea, dito sa kalupaan naman natin ay meron tayong mga iba't ibang mga problema. Problema ng corruption, problema ng pugo, problema ng kidnapping sa mga empleyado, problema ng human trafficking. So, itong framework na ito ay magbibigay ng kakayahan, sapat na impormasyon para makita ang interrelatedness, itong economic aggression na nangyayari dito sa ating West Philippine Sea area at ang problema naman dito sa ating bansa. Sa framework na ito, makikita ng mga senador ang interrelatedness itong mga bagay-bagay na ito. So ito, yung unang larangan na haharapin ng katipunan at gagamitin ko ang aking pagka-senador kung makaswerte para ang mga problemang ito ay matutugunan at mag-umpisa ang pag-ahon ng Pilipinas mula sa mga problemang ito. Ang ating strategic industries ay unti-unti na rin pinakikialaman ng foreign aggressors. Kailangan natin ng mga legislations para maprotektahan ng ating mga empleyado at investments dito sa Pilipinas. Ang isa, kapansin-pansin ng ating economy ay dominated by dynasties. Sa Senado, actually, Sir, excuse me po. Tapos na po yung 8 minutes. We're done. Salamat po. Sir, pakihawak. Okay, maraming salamat po.